PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Mahigit 20 oras nang nasusunog ang pabrika sa Cavite Economic Zone at hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagtutulong-tulong ang mga bombero para apulahin ang sunog. Kumuha tayo ng karagdagang update sa ating kasamang si Joy Gumatay live. Joy? Yes, Princess, maulan ngayon dito sa Cavite pero patuloy pa rin ang pag-aapula ng ating mga lokal na bumbero. Gayon rin mga volunteer firefighters mula sa iba't ibang non-government organizations para nga matupok na itong fire incident na nagsimula pa kagabi alas 6 February 1. Kanina nga, Princess, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon para makapasok doon sa isa sa mga establishmento na muntik nang matupok ng apoy na ito at napansin nga natin na talagang uling na yung malaking bahagi ng lapag nito. Nakikita rin natin na nag-aapoy pa yung maliliit na bahagi at pansin natin yung maitim na usok na nagmumula nga dito sa HTI compound. Sa ngayon, Princess, nakakalungkot mga ibalita, no, pero hindi pa rin natin naaapula ang sunog. Kanina ay nagawa nating bisitahin ang Divine Grace Medical Center. Yun yung pinakamalapit na ospital dito nga sa lugar na nasusunog sa Cavite. At magandang balita dahil nasa higit kumulang 50 na ang nakalabas na pasyente. Merong 2 tinututukan dahil sila ay mga severely injured. Pero yun nga, ayon sa mga opisyales na nagbabantay at nagbibilang ng mga casualties, possible casualties dito sa insidente dito sa insidente nagaganap. Sa ngayon ay hindi muna nila sinabi o wala muna silang ibinigay na detalye kung meron nga bang binawian ng buhay dito sa insidente dahil ayon sa kanila, mas magandang makapaglabas ng detalye kapag totally fire out na itong ating sunog. Sa ngayon, Princess, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagtutok rito. Hinihintay natin ang mga updates na ibinibigay ni Governor Remulla at iba pang mga kinatawan ng mga government and non-government organizations na nakatutok at nagtutulong-tulong para maapula na ang sunog dito pa rin sa HTI compound sa Cavite. Sa ngayon, Princess, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Cavite. Para sa PTV Newsbreak, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Samantalang mga puslit na sibuyas galing India naman na nagkakahalaga ng 15 milyong piso na sabat ng Bureau of Customs. Kumuha tayo ng karagdagang detalye mula sa aming kasamang si Lawrence Tanhuco ng Radyo ng Bayan. Lawrence? Yes, magandang hapon kasamang Princess. Pinangunahan ni Customs Commissioner Nick Faldon ang pagpresenta sa media ng 11 container vans ng smuggled na sibuyas mula sa India. Ito ay matapos masabat ng intelligence agents ng Bureau of Customs ang nasa 15 milyong halaga ng mga imported red Indian onion sa Manila International Container Port. Ayon kay Faldon, lula ng 11 40-footer container van ang mga nasabing sibuyas na dumating sa bansa. Nakakonsigned anya ang 8 container van sa Meriban Sales Corporation na may address sa Juan Luna Street, Binondo, Maynila. Habang ang 3 naman ay sa Malaya Multipurpose Cooperative na may address sa Mapaniki, Candaba, Pampanga. Ang mga nasabing kargamento ayon kay Faldon ay mayroong alert order matapos mabigong makapagpakita ng import permit galing sa Bureau of Plant Industry. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang pagkakasabat ng nasabing kargamento hindi lang para sa pondo ng bayan kundi para na din sa kinabukasan ng mga magsasaka na nakasandal ang kabuhayan sa pagtatanim ng sibuyas. Maliban dito ay tiniyak din ni Faldon na makaharap sa patong-patong na kaso ang mga nabanggit na importers kung saan isa na dito ang economic sabotage na walang piyansa. Para sa PTV News, Lawrence Tanhuco. Maraming salamat, Lawrence Tanhuco. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV News Break. Ako po si Princess Habiba Saripaudak.